Good morning, Kada! Good morning, sir! Magandang umaga, sir! Sabay-sabay natin aalamin, mararamdaman at ipagdiriwang ang iisang tahanan ng bikaryado ng ina na mga walang mag-ampon. Handa na ba kayo? Handa na po, sir! Yes, sir! Ready na kami! Sige, simulan na natin. Para sa ating unang aralin, sabay-sabay natin pag-usapan ang kasaysayan ng Marikina. Pero bago ang lahat, di ba may pinagawa akong assignment sa inyo? Sir, may assignment ba? Wala ka Hindi ba kailangan nyo manood o mag-research tungkol sa history ng Marikina? Sir, si Pengdo po may assignment! Yes, Santiago? Sabay-sabay po nating panoorin ang napakagandang kasaysayan ng lungsod ng Marikina. Taga-ilog ang katawagan sa mga naninirahan sa tabi ng ilog. Ang lungsod ng Marikina, na shoe capital of the Philippines, ay dinadaluyan na tinatawag ng Marikina River. At ang lugar ay pinalilibutan ng mga bulubundukin, kaya tinawag na Marikina Valley. Ang ilog ng Marikina ay ang nagsisilbing simbolo ng pagyabong ng kabiasnan. Maraming alamat ang iniugnay sa pangalang Marikina. Ayon kay Trinidad Pardo de Tavera na ang pangalan ay nagmula sa dating punong ehekutibo ng bayan na si Kapitan Berenguer de Marikina. Sa ibang kwento, na ang lugar ay binigyang pangalan mula sa pangalan ng isang paring na nagbinyag sa mga naninirahan rito. Sa mga Heswita naman, ang lugar ay ipinangalan ayon sa lugar ng Espanya na tinatawag na Marikina. Sa isang alamat na may pari na nagtatanong sa isang naninirahan sa lugar na kung ano ang pangalan ng lugar sa wikang Kastila. Sa pagkaakala niya na ang tinatanong ay ang kanyang mga tindang sapatos, ang tanging na isagot niya, "Marikit na po, marikit na," nang ibig sabihin maganda. At ang pinakasikat sa mga kwento ay ang isang mabuti at mayaman na babae na si Maria Quina, na siya naging isa sa mga simbolo ng mayamang kultura ng lugar. Sa pagpapasimula, ang kasaysayan ng Marikina ay naging bandog at napasinayaan ang pamilyang mestisong Inchi ng mga Tuason mula sa patriarkang si Don Antonio Tuason. Sumunod ang pagiging isang munting pueblo ng lugar nang nakarating ang mga Agustino sa isang tinatawag na Chorillo. Noong Abril 16, 1630, dumating naman ang mga misyonerong Jesuita at naitayo ang kapilya ng Jesus de la Peña o Jesus of the Rocks na naging pundasyon ng pagkakristyano ng mga Mariken. Naging unang gobernador Silio ay si Don Benito Mendoza noong 1787 at unang alkalde kapitan naman si Don Juan Gregorio noong 1822. Ang Marikina ay nakilala bilang isang bayan ng mga sapatero o town of shoemakers sa pamamagitan ng ama ng industriya ng sapatos na si Don Laureano Capitan Boy Guevara. Panahon ng Amerikano, taong 1901, mula sa pangalang Marikina, ang naging pangalan na ng lugar ay Marikina Rizal sa pamamagitan ng First Philippine Commission Act No. 137. Si Juan Chanyungco ang naging unang mayor ng lugar noong 1938. Noong ikapito ng Nobyembre, 1975,
ay naging lehitimong bahagi na ng Kalakhang, Maynila o Metro Manila. Hunyo 1992, nagsimulang nanungkulan si Bayani Fernando. Ang Marikina ay naging progresibo hanggang maitatag ito bilang isang chartered city noong 8 ng Disyembre 1996 at lumagong mainam ang Marikina City. Talaga namang napakaganda ng kasaysayan ng ating lungsod. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tatak Marikenya. Sa tingin ninyo, class, saan kilala ang Marikina? Ako sir! Yes, Giginto? Sir, kilala po ang Marikina sa may matibay at magandang kalidad ng sapatos. Tama ka dyan, Giginto. Kilala rin ng Marikina bilang shoe capital of the Philippines. Any other answers? Yes, Ive? Sir, dito rin po sa Marikina, bawal ang magkalat. You're right, Ive. Kilala rin tayo bilang isa sa pinakamalinis na lungsod sa Metro Manila. Karagdagan pa rito, kilala rin tayo sa masasarap na kakanin, gaya ng puto at kutsinta. Alam nyo ba ang magtatagpuan din ng masarap na everlasting at wak na toy dito sa ating lungsod? Mayroon din tayong kasaysayang kapilya na matatagpuan sa Jesus de la Peña. Ito ang lugar kung saan idinapos ang pinakaunang misa sa Marikina. Bukod sa pagiging masipag, disiplinado at may malasakit sa komunidad.
Hindi lahat ng kwento ay masaya. May mga pagsubok din tayong hinarap. Naalala ba ninyo noong hinagupit tayo ng Bagyong Ondoy? Yes, Kaya Biag? Malaki po ang naging epekto nito sa Marikina. Tama. Pero ano ang ginawa ng Marikenyo pagkatapos? Ang mga Marikenyo, bumagsak man, pero muling bumabang.
panahon ng giyera noong 1899. Ang kapatid o dalawang buhay ay tiniwan ng 1902 nasa pagdalay ng pamilya Davis Santos. Ang ikatlo at kasalukuyang tinirada sa simbahan ay siya inalok noong August 5, 2025. Katulad na nasa pagkakataon, ito ay pawangis ng imahe ng mahal sa Pilipinas sa Real Basilica